5, page 644, it says here, we have found in our experience that if Satan cannot keep souls bound in the eyes of indifference, he will try to push them in the fire of fanaticism. So, makiksunan, kung dili ta madala sa yawa dito sa kabugnaon, dili ta dagto sa kainiton, pero sobra po ang kainiton, results to the extreme, which is fanaticism. Ngayon kung sino hindi nakaintindi ng Bisaya, marami. So, pagpasensya niyo mga kapatid, at tayo magsalita ng ating sariling wika, ang wikang Bisaya. Pilipino. Okay, sa pagpatuloy, so both sides, sabi dito, you need not go into the water or into the fire, but take the middle path, avoiding all extremes. So Satan cannot take us in the eyes of indifference and the fire of fanaticism. So both sides are extremes. So ano pong gagawin? Take the middle path. The middle path is not neutral, because both sides are extremes. Avoiding extremes, do not let it appear that you are one-sided, ill-balanced managers. So mag-eksura, ining kahaponon, maayong ating mapahulay. Happy Sabbath sa kanan. Happy Sabbath sa lahat. Kasi yung lahat sa amin, tanan. Kung sa Tagalog, yung tanan, dalawa lang. Tanan. O, yung magtanan, dalawa. Sa amin yung tanan, lahat. So, kita yung mga kapatid, may confusion when it comes to languages. So, yung kahaponon, may topic is about the rule of faith in the prophetic confusion. So, sa salita po ng daan, magkaroon na tayo ng confusion. Yung tanan, dalawa lang sa Tagalog. Yung sa amin tanan, lahat. So, mayong hapon o kapisabat sa lahat. Huwag natin gamitin yung tanan kasi dalawa lang yun. So, maraming salamat at mga kapatid na galing pa sa malayong lugar. From Maynila, Palawan, Ilocos, ang dami. Mountain Province, Bicol, may Hong Kong. So ay kinagagalak po namin sa po ng aming mga kapatiran sa Asda Mindanao. Kami po ay natutuwa, nagagalak na kahit paano andito tayo ngayon. So we've come this far by faith. So tayo ngayon ay nandito hindi dahil sa meron ng push or nag-pull. It is because of our faith. Amen? Amen. So we come this far by faith. Kaya sa hapong ito mga kapatid, ating pag-uusapan, ano ba ang papel na ginagampanan ng ating pananampalataya sa kalagitnaan ng prophetic confusion. So, itong pag-usapan natin, I hope meron tayong interaction because this topic is marami pong mga angles na ating pagkaisahan. Para, sa ganun, magkaroon tayo ng peace that passes understanding. Ang galing ng tema ng nakuha ng mga young people. So, objective mo natin sa araw na ito, identify how faith anchors believers when face conflicting prophetic interpretations. So, you have to identify at kailangan po naka-angkla tayo. Saan tayo naka-angkla? Sa ating pananampalataya. Number 2, understand faith as an active principle essential for navigating prophetic uncertainty. And number 3, learn practical ways to exercise faith amidst confusion, drawing from the scripture and the spirit of prophecy. So yun lang po ang ating mga objectives, tatlo lang. So I hope na itong tatlong ito ay ma-hit natin in just 45 minutes. 45.
1 hour. Okay, magawin sa pagpatuloy. Tapos na tayo ng nalangin. When you hear prophetic confusion, what feelings or thoughts come to your mind? So kung makarinig tayo ng, ano sa Tagalog itong confusion? O kalituhan. Ano ba ang nasa isip natin? Ano ba ang ating feelings? Ano ba ang nasa ating utak? Yeah. Kasi yung iba, basta may confusion, ayaw ko na mga ganun-ganun. So, dito na lang ako. Yung iba naman, maganda yan kasi nakita natin kung ano ba talaga ang tama o ano ba talaga ang hindi. So, mga kapatid, God in the Tower of Babel, anong ginawa niya? Di ba, kinonfuse niya yung mga salita? Para ano? Para mag-spread sila. Para hindi sila magtayo ng isang? Yes. So sa atin ngayon mga kapatid, instead na mayroong prophetic confusion, na tayo ay manghihina sa ating pananampalataya, itong prophetic confusion ay maging daan siya na tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. Tama ba? Mukhang naiintindihan tayo. So, itong ating dilemma ngayon mga kapatid. Paano natin harapin ang ganitong mga bagay? Yan. Ito yung ano natin. Banggitin ko lang ito kasi ito yung mga ano. Hindi na natin yan i-discuss because alam natin to according to the General Council. Some of the doctrines that would be dealt with accordingly na para nakita natin na hindi tayo akma. Mayroon tayong flat earth. So, yung familiar dito, makarelate kayo. Mayroon tayong born sinners. God does not kill. Or God do not execute judgment. Ito yung mga na-confuse yung iba at yung iba naman ay hindi. Holy flesh. Time-saving. The Lord Sabbath. The Trinity, the Tritheism, the Unitarianism, the Oneness. So, siguro ito, familiar natin lahat, no? Yung tatlo, born sinner, God does not kill, holy flesh, diniscuss dito. Diniscuss na yan. So, hindi natin yan, no? So, alam na natin kung ano yung tama doon. Ecumenism. Bakit sinali ko itong ecumenism? Kasi ito yung trend ngayon. Unity. Ecumenism, ito yung kita natin na hindi talaga dapat sa bayan ng Diyos na makipag-compromise in terms of different doctrines and different views. Pero ang nangyari ngayon sa ating kalagitnaan, sad to say, but ito yung downfall ng ating mainstream na organization na kung saan tayo ay lumabas because of this. This is the great apostasy John Revelator saw in the last days. Unity. Ano unity? What's the difference between ecumenism and unity? So, bagong version ng ecumenism, yung unity, they are united, but not united in the sense na magkaiba-iba ang kanilang mga turo. Pero kung sila ang tatanungin, wala namang problema. Kung anong turo niya ay respetuhin. Basta we are united. Pero, gaya ng sinabi natin, confusion kaya ito o ito yung maganda? Yan. So, ecumenical movement, sa ating napag-usapan at napag-aralan na, ito yung the great apostasy na nabanggit ni John, na hindi tayo sasali dyan. Because this is in contrary to the will of God. There is no letter in heaven. May mga nakasalubong kami o nakausap na mga kapatiran na hindi niniwala na mayroong literal na langit. So, isa rin ito sa mga prophetic confusion. King of the Lord, holy name, baptism in the name of Jesus only, baptism in the name of Jesus only, Matthew 28:19, added text. So, nakasalubong din namin ito na kailangan baptism in the name of Jesus only. Yung Matthew 28:19, added text yan. Hindi pwede yan gamitin. So may mga iba naman na hindi sila nag-condemn sa Matthew 28:19
at ginamit na yung Acts 2:38, baptism in the name of Jesus, wala namang conflict doon, di ba, Brother Guli? Maliban lang, kung yung 28:19 ay i-denounce sila na added text, null and void. Doon tayo magka-problema. Pero kung hindi naman, wala naman problema sa atin kasi yung in the name of Jesus, lahat na yun, di ba? Okay. Another, centralized organization. Yung iba, ano bang organization? Centralized, decentralized, hierarchy, or simple. So, maraming gusto sa centralized dahil maganda ang papatakbo. Hierarchy, mayroong tinitingalang leader. Diba what happened in the time of King Saul? Diba gusto ng mga Israelite na they wanted a king to rule over them. Hindi sila gusto na si Samuel lang at ang Diyos ang mag-usap. Tapos si Samuel, yung spokesman of God, na dadalhin doon sa congregation. Kailangan mayroon silang titingnan na isang hari na kung mananalo sila sa labanan, mayroon silang purihing hari. Kaya, that was their downfall. Centralized organization and hierarchy. Confusion. Yung iba gusto, yung iba naman hindi. Opposite to that, no to organization. So mayroon namang opposite extremes na hindi talaga gusto ng organization. Independent atoms. Ibig sabihin, hindi sila gusto ng organization kasi baka mag-organize, magiging hierarchy, apostasy. Yung iba ay not organization, independent atoms. Walang connection. No? Walang connection sa level. Kanya-kanya na lang. So ito din ay isa sa di maganda. Kasi sabi ng Panginoon, God is a God of order. God is a God of system. Hindi siya gusto na ang kanyang bayan ay disorganized. Pag sinabing disorganized, opposite to that is organized. So there will be an organization. And what kind of organization is that? Centralized, hierarchy, or simple organization like what the apostles did in their time. Separation of wheat and tares during second coming. So, may mga ganun din. Nalilito, ano ba itong wheat and tares? Kailan ba itong i-harvest? Ngayon na o pagdating ni Kristo? So, yan ang mga confusing na mga beliefs. 144,000. Mayroon din kaming na-meet up nito. Both living and those who are resurrected before Christ's second coming. 142,000 Rob? Kasali ba mga patay? Hindi. Lahat sila buhay. Pero yung binuhay, bago si Kristo dumating, ibuhay na yun. Pero nakaranas ng kamatayan. Kasali yun sa 144,000. Okay. Granting, but not accepting. Kasi ano yun, kailangan pa i-investigate. The Seventh Adventist mainstream is not Babylon fallen. So mayroong mga ganun-ganun. Ano ba to? Fallen or not fallen? Then mayroon din mga study about Jesus is not God. Marami yan. Sa One True God Believers, take note of this. Jesus is not God. Kaya yung iba prejudice. Marami ko rin yung prejudice na makinig. Kaya saan, hindi na niniwala yun si Jesus God. Sabi, ano ang position mo, Brad? Ang position ko, Jesus is the Son of God. The fact, Jesus is the Son of God, He is God by nature. Pero yung iba, manatili sa posisyon na Jesus is the Son of God. He is not God. So, ano ba ang tama? Diba? Mayroon mga ganun mga paniniwala. So, confusion. Nakakalito. Jesus is God or Jesus is not God? Kayo ba nalito o ako lang? Jesus is God or Jesus is not God? Jesus is God. Jesus is God. Why? Because He is the Son of God. By nature, He is God. Manghirap naman sabihin natin, Jesus is not God. Para tayong mga Unitarian. Pwede siya ayusin. Okay. Kaya confusion. So, yun ang ating how to face this phenomenon. Is Jesus God? Yes. The Father is God? Yes. How many gods?
Two gods. Ang ganon. So mahirapan tayo yan because 1 Corinthians 8:6, but to us there is but one God, the Father of whom are we. Di ba? Sabi mo, how many gods? Two gods. A violation. Deuteronomy 6:4. Ephesians 8:6. So mahirap mga kapatid. These are the confusing prophetic. Marami akong nalista. Kung kulang pa, dagdagan ninyo. Kasi yan tayo ngayon eh. Jesus entered in the most holy place on AD 31. Ito, familiar ni Brother Gol ito kasi ito yung turo ni Desmond Ford. Yan. Si Desmond Ford, meron dito maraming Desmond Ford. Desmond Ford, mga one true God believer na, pero yung paniniwala nila, si Kristo, during sa 31 AD, diretso sa most holy place, hindi dumaan sa holy place. Confusing. So, kailangan ibahala sa atin yan, mga kapatid, para magkaroon tayo ng peace of mind. Ang aking papel dito ay isang facilitator. Kayo mamaya, tatanungin ko kayo kung ano ang tama, kung saan tayo lalagay. Sister Rizal. Extreme on diet, health. Extreme on diet. Health reform, a test of fellowship. So, ibig sabihin yung health reform, kapag hindi ka health reform, hindi tayo magkasama. Test of fellowship natin yan. Ikaw, kumakain pa ng ganito, ako hindi na, so hindi tayo pwede magsama. Confusing. Extreme the use of synthetic drugs. Bakit sinali ko ito? Kasi yung iba naman confused. Nasa pingit na lang kamatayan. Kailangan natin na lagyan natin ng yung synthetic drugs para to stabilize the crisis. Iba, hindi pwede. Kailangan natin, hindi tayo mag-apply ng drugs. So, alin ba? Confusing. Mag-apply tayo in extreme case o hindi talaga? Kasi may nakasulat doon, 1 Thessalonians 4:16. Ang 1 Thessalonians 4:16. And the dead in Christ shall rise first. Kaya natin mamatay. Ito, babandawin mo ni Kristo. So, saan doon ang confusion? We have to administer synthetic drugs to stabilize the crisis or let him die. Confusing. Marami pa nakakalitong turo. Marami pa, di ba? Kung sa-isay natin, marami pa. Mayroon pang, hindi ko sinali ito yung shepherd's rod. Hindi ko sinali itong marami pang mga conflicting creeds. Sabi nga ni Kristo, in the last days, unity is a false unity. Bakit? United in truth ang dapat, and one in Christ. So yun ang ating layunin. United in truth, one in Christ. Being united in Christ, different truths. Who is Christ? I am the way, the truth, and the life. You cannot be united with Christ unless you are holding an error. So kaya, paano natin itong address at paano natin ito bigyan ng tawag natin solution para magkaroon tayo ng peace that passeth understanding. According to Isaiah 19:63, there are many precious truths contained in the Word of God. Marami talagang mga precious truths sa salita ng Diyos. But it is the present truth that lack needs now. Ito pala yung kailangan natin, yung present truth. Hindi natin kailangan yung mga truth na hindi magkapa-unite sa flock. Yung truth na nakapag-divide sa flock, hindi yan present truth. Kasi kapag present truth yan, it will unite the flock. Bakit? Ano nangyari? Bakit nawala na yung church sa ganito? Kasi hindi present truth. Kung present truth lang ang ating tuturo, ang ating pag-aaralan, doon tayo a-anchor, doon tayo doon tayo magkaintindihan, walang gulo. Pero kung mayroon tayong iba't ibang mga turo na hindi present truth, yun ang maging dahilan na magkawatak-watak ang bayan ng Diyos.
So counsel to writers and editors, sabi nito, it also the old landmarks, the cleansing of the sanctuary, transpiring in heaven. Hindi pa natin alam. At hindi natin naiintindihan ito. Tapos magturo pa tayo ng ibang turo na nakapaghiwalay sa bawat isa. The cleansing of the sanctuary, transpiring in heaven. Hindi natin alam, di ba? Meron din akong namit bago lang ang turo niya na kasi hindi natin alam kung kailan mag-transfer yung investigation from dead to the living. Sabi ni Jesus, di ba? Sabi ni Jesus Whiteon, none know how soon the judgment of the dead to the living. Pero may natuturo ngayon na judgment of the living na. At mayroon yung natuturo na wala pang judgment of the living. Kailangan paglabas ni Kristo doon na ang matapos ang investigative judgment. Malaman yun. Pero ang point doon, mayroon bang mga buhay ngayon na na-investigate na sa langit? Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Meron na bang buhay ngayon na sarado na ang kanyang provision? Wala ba? O meron na? O yun ang mga naglipana ng mga turo ngayon. In the first and second translation, ito yung mga mensahe na dapat nating tuunan ng pansin para magiging established tayo sa present truth. The first, second, and third angels messages. The temple of God. May grupo na nagtuturo na years ago na nag-close ang provision. Years ago na nag-close ang provision. Meron din akong nakausap na sabi na time setter sila 2029 o 2028. Babalik si Kristo. Ngayon ay naumpisa na binuhos ang 7 plagues. Pag sinabi na umpisa na ang pagbuhos ng 7 plagues, ay close ang provision na. Kasi paglabas ni Kristo sa most holy place, start na ang first plague, second, and so on and so forth. Ibig sabihin, close na ang provision yun kasi andyan na yung plagues. So yun ang mga confusion mga kapatid. The light of the Sabbath of the fourth commandment. So anong Sabbath? So kayo ay will verse dyan, paano i-keep ang Sabbath. So meron tayong kapatiran na dati ay magaling mag-keep about the Sabbath. Then later on, nakita natin na wala na. So binigyan nila ng kaibahan yung cook at saka cooking. Ano bang kaibahan sa cook at saka cooking? Yung cook, kunti lang. Yung cooking, marami daw. Hindi pwede cooking on the Sabbath kasi marami. Pero cook on the Sabbath, okay lang kasi kunti lang niluluto. Confusing. Kapag marami, hindi pwede. Kapag kunti lang, pwede. O, di ba? Ganon yun. Cook at saka cooking. Ano? Kaibahan ng Barigoli, yung cook at saka cooking. Yung spelling. Okay, yung spelling. Do not cook food upon the Sabbath. Pag marami, cook. Pag makunti daw, cook. Pag maramihan na, cooking. So, hindi pwede yung cooking kasi marami na. The non-immortality of the wicked. So, ito. Bago ngayong yung nabit namin na Trinitarian, yung explanation na dati, ang Trinity is like a water na mag-solidify, mag-liquefy, at magiging gas. Pero ngayon, iba na explanation na ginamit nila yung kay William Miller na 1822. Sabi ni William Miller, para din sa tao na mayroong katawan, mayroong body, soul, and spirit. So yung God is triune God. So si William Miller ay pioneer natin yan. So they justify that Trinity ay paniniwala ng mga pioneers. And narinig din ako na it is just like the sanctuary and Trinity. May Oo. courtyard, may holy place, at may holy place. So yun na, marami na silang justification para lang pabulaanan ang kanilang kasinungalingan. So mali na nga, idipinsa ba? Mahirap ang dipinsahin ang mali. Ano ang mas madali? Dipinsahan mo yung tama o dipinsahan mo yung mali? Dipinsahan mo yung tama. Yun ang tama. Hindi mahirap yun. Kapag mali, depensa ka ng depensa. So may iba naman na yung mga kapatiran natin. Sabi, happy birthday in heaven. Ganun-ganun, di ba? Peace, rest in peace, tatay. Marinig pa ba yan? So that is immortality of the soul.
Sa atin dito is non-immortality of the wicked. The soul that sin it shall die. May mga present truth na nakita ko sa Facebook na nag-birthday yung patay ng mother. Happy birthday, ma. In heaven. Hindi, happy birthday, ma. Yun lang. Walang in heaven. Happy birthday, ma. Mas confusing yung heaven. Ganit. So the faith of Jesus, no, ito rin, isa sa ating mga main doctrines. Bakit ba tayo maghanap pa ng mga ibang doktrina? Mayroon namang doktrina nga dito tayo mag-a-anchor. The personality of God or of Christ. So ito yung the Godhead. Kasali doon. Sino ba si Kristo? Si Kristo ay anak ng Diyos. Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay ama ni Kristo. Hindi ang Diyos, isang Diyos, tatlong persona. Kakalito yun, isang Diyos, tatlong persona. Ang sabi sa Deuteronomy 6:4, for Israel, the Lord is one. So isa lang talaga, and that refers to the Father. At marami pang iba. So mga kapatid, tayo pinaalalahanan ng ating nauna sa atin, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrines. So itong wind of doctrines, mga kapatid, ito yung magpaghiwalay sa atin sa ating Panginoon at sa ating pananampalataya. So ang ating hayaan na mayroong wind of doctrines, hayaan natin siyang gagamot. Ang tawag doon. Hayaan natin siya dyan sa ating kalagitnaan. Ang mangyari, yung wind of doctrines na yun ang maging dahilan na lilipad yung ibang kapatiran na mahina at hindi pa founded sa katotohanan. Ang sabi dito, hindi tayo mga kabataan na magdadala by the sleight of men. Grabe talaga itong mga false teachers. And cunning craftiness, whereby delight in wait to deceive. Andyan lang sila, naghihintay para tuklawin ka. Kaya o nating pahintulutan sa ating kalagitnaan ang mga winds of doctrines na maglipana sa ating harapan. Kailangan i-check natin kung ito ay false, ay huwag nating hayaang manatili. Why prophetic confusion exists? Bakit ba may mga ganitong mga pangyayari? Sister Rochelle, bakit kaya mayroong ganitong pangyayari? Okay. So there are differing interpretations and timelines. So mahirap talaga mga kapatid. Isa lang yung ating Bible and prophecy, pero pagdating sa interpretation, magkaiba. Diba? Sensationalism and speculation. Yung iba ay, grabe, matindi ang kanilang speculation. Kaya, hindi nagkapareho ang kanilang pag-intindi. Misunderstanding of the symbolic language. So, ito yung mga dahilan. Na ating makikita na nagkakaroon tayo ng problema because of this. Kasi i-insist ng isa na tama sa kanya. I-insist mo rin na tama sa'yo. So, ang mangyari ngayon, yung mga taong nakikinig, ang titingin, depende na kung paano i-address ng isa. Tama nga siya, nasa truth, pero yung pag-deal niya ay mali naman, matitisod yung kapatid. So, paano tayo manatiling firm sa tama, tapos hindi tayo magiging dahilan na mawala sila? How to meet? Paano natin harapin ang ganitong mga sitwasyon? Yeah. So faith plays a crucial role in navigating prophetic confusion. So talagang malaki ang papel na ginagampanan sa ating pananampalataya. Faith not just as belief, but as an active trust and reliance on God, especially when understanding is incomplete. Kulang. Puno na ba tayo? O may kulang pa? Marami pang kulang.
So hindi tayo mag-conclude. Yung iba talaga, kung ganitong sitwasyon, kailangan at that moment, kailangan sagutin mo. So, pwede ba magkapaghintay ka muna? Pag-isipan mo kung tama yung sayo. Yung iba, from experience, ganito yung mga ibang kapatiran, no, mainit talaga. Pag sinabi, tama, mali. Hindi sa, sabihin mo na, sagutin mo na. Mga ganon, so, rushly. So, hindi ganon kasi, like the Bereans, di ba? I-receive mo na, isalihan, tapos, napatunayan nga mali, huwag na mali na. Hindi on the dot. Kasi lahat tayo incomplete. Incomplete pa sa pagiging pagpapakabanal. Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, bakit mahalaga ang ating pananampalataya sa ating pag-navigate sa prophetic confusion? So, when faith cometh, kanus aman mabot ang pagtuo sa lihang madungog nimo ang pulong sa Ginoo. Dili ka pwede mo nga, tuo ko nimo brad kay katubuan ka. Okay, ganun nga mga kapatid. Maniniwala ako sa iyo kasi kapani-paniwala yung mukha mo para hindi ka magsasalita ng mali. Hindi ganun mga kapatid. Tingnan mo ang kanyang mukha, maamo ang mukha. Anong sabi ni Sultan Kudarat? Huwag kayong magpadala sa matamis nilang salita. Yan ay isa sa pandaraya. So huwag mo kitingnan yung mukha para hindi makabasag ng pinggan. Yun pala, maraming baso na ang nabasag. So hindi tayo aasa sa kung sino yung nadadala ng mensahe, kundi tingnan natin yung mensahe niya. Minsan mayroong tinatawag na character assassination. Minsan hindi ang mensahe ang tinitingnan, kundi yung tao. Yung mensahero ang tinitingnan. Sino ba yan si Brother Gully? Sino ba yan si Brother John? Ganito yung mga background nila. Sa halip na yung mensahe ang tama, magiging hindi ka panipaniwala dahil nakasali doon ang character assassination. So, yun mga kapatid, yung bagong graduate na yun, ay maranasan niyan na kayo ay pagbintangan. Kayo ay bigyan ng false coloring. So, paano natin ito mapatunayan na ang salita na kanyang ibinahagi ay tama kung ito ay founded sa salita ng Diyos? At saan natin i-anchor yung ating pananampalataya? Sa kanyang mga salita. Bakit tayo dumating sa ganitong sitwasyon? We've come this far by faith. Because of you? Because of Him? No. Because of the Word of God. In prophetic confusion, faith anchors in the truth of God's Word, using it as a foundation to navigate uncertainty. Wala tayong ibang barometer to the law and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Huwag natin sabihin na may point this, ha? Anong point niya? Pointless. Pero ganun, di ba? May point ka nga, pero pointless. Kasi hindi ka nagsasabi kung ano ang nakasulat. It is walking by faith and not by sight. It is relying on God with unquestioning confidence. Kung ano nakasulat, huwag mo lang questionin yan. Ang gagawin mo lang, sundin mo lang. Kami na, mahirap sundin yan. Grabe naman si Lord. Hirap. Mahirap na gani. Yung kalagayan ko, mahirap pa sundin. With unquestioning confidence. Yung senior ni Brother Gully kanina about Abraham, about yung mga sample of yung patriarchs and prophet, paano nila nilakaran ng kanilang pananampalataya without questioning. Yeah. So kung ano yung sinasabi doon lang
tayo. Huwag na nating dagdagan. No more, no less. Yung iba, kasi indifferent, binawasan. Yung iba naman, extreme, dinagdagan. Ang sabi lang doon, ganito, dinagdagan para mas lalong bumigat. Yung iba naman, binawasan para mas lalong gaan. So, if Satan cannot push you in the eyes of indifference, he will pull you in the fire of fanaticism. So, balance mga kapatid! Pero may narinig ako, sabi, balance, puro balance ang sinabi ni Brother Apolli. Sanlibutan yun. Sanlibutan ba yung sabihin natin na i-balance natin yung truth? Sabi ko, balance lang kapatid. Balance yan ang worldly maxim. Ano sila sabi? Yun ang gagawin. Balance ka ng balance. Nasabi ng Panginoon kanina, yung second natin na slides kanina, not one-sided, not ill managers. Ibig sabihin, balance. Many of us walk by sight. Kadalasan sa atin daw ay lumalakad na hindi by faith. Not by sight. Walk by sight and not by faith. So ano ang kaibahan ng sight at saka faith? Mary Rochelle? Saan ka? So ano ang kaibahan sa dalawa? We believe the things that are seen but do not appreciate the precious promises given us in God's Word. So ito ang mahirap mga kapatid, na yung ating pananampalataya hindi nakapundar doon sa salita ng Diyos. We rely on our feelings, our emotions. Kung minsan mayroong problema na madaanan natin sa unahan, dahil na-touch yung feelings mo, na-touch yung emotion mo, hindi ka nalalakad sa katotohanan. Sabihin mo, grabe na magsalita ito si Brother June. Parang wala sa katotohanan. So yung pinaiiral mo, hindi yung sinasabi dyan, kundi yung thoughts mo sa nagdadala ng salita kung paano niya ito sinasabi. Well, truth na siya, pero depende din sa pagkasabi. Di ba? So, yung pagkasabi, kasi kapatid, medyo harsh. Ang sinabi doon sa daan Diyos, tapos yung pagkapigkas mo, yung the way mag-deliver ka, iba, para kang galit. Hindi naman ako galit. So, yun ang kang tinitingnan. They walk by sight, not by faith. Madali silang, madaling, anong tawag ito, Brother Gully? Yung madaling ma-hurt. No? Oh, sensitive. Yun ang pinakano. Sa Christians, way of living kapatid, unti-unting bawas natin yung sensitivity. Hindi din pwedeng insensitive tayo. Mahirap din yung insensitive ka. Pero yung sensitive ka masyado, kunti lang para ka nang hindi na magpatuloy, mahirap din yun. So sabi ng Panginoon, we believe the things that are seen, but do not appreciate the precious promises given us in God's Word. So balik tayo dito sa mga kapatid sa question. So again, feeling is not faith. Yung iba mag-decide, depende sa feelings na ako. Ang tama na yung mga kwan. Ako pa nang yampaw sa Ginoo niya, mangayo kong signs. Oh. Kanang i-share ni mo, Brother Apolli, nga, kaning is Jesus God? Who is God, the Father? Ako pa nang yampaw sa Ginoo niya. Klaro kung tayo ang kwan? Maliwanag ang mga nakasulat, pero hindi siya mag-decide kasi feel na ko. Nani. So, some, not all, mo decide according to their feelings. So, feeling ko lang, mali ka. So, feeling is not faith. The two are distinct. Faith is ours to exercise, but joyful feeling and the blessings are God's to give. So, kung may mga ganitong confusion, mga kapatid, when it comes to doctrines, when it comes to our belief, like the Bereans, investigate. Yung pagkatapos mo investigate, you have to decide. Hindi pwede nakita mo na mali, tapos panay pa rin ang association mo doon sa mali, then later on,
Yung mali mo nakita sa una, literal, nagiging tama na. Dahil yung mali na pinapraktis mo palagi ay magiging tama. Kung nakita mo na mali, the principle of God is, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And God said, let there be light, and there was light. Anong sunod? Verse 4, and God divided the light from the darkness. Kung nakita mo na darkness yun, tapos light ang nakita mo, you give distinction between light and darkness. Hindi pwede na nakita mo na yung error, tapos panay ka pa rin nakipag-kuwentuhan sa errors. What happened to Eve? Nung sinabi sa Panginoon, Eve, ganito ganyan. Huwag kang makipag-usap ha sa serpent. Hindi nakipag-usap pa rin siya. So ang nangyari, nadala. Na-deceive. So yun mga kapatid. True faith lays hold of and claims the promised blessing before it is realized and felt. So ang totoong panampalataya, kung ano yung sinabi ng Panginoon, doon tayo. Huwag tayo magpadala sa emotions, sa feelings, relationship. Dito ako kasi anak ko yan. Tama yan. Si anak ko yan. Dito ako, si tatay ko ito eh. Tama ito sa tatay, di ba? Hindi naman si tatay magsasabi na mali. So kung mali ang sinabi ni tatay, based sa polong sa Ginoo, based sa Word of God, hindi ka pwedeng susunod. Ano sabi ng Hebrew 11:1? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So ito ang ating hinahawakan mga kapatid, na ang panampalataya ay isang substance ng mga bagay na hindi natin nakikita. Pero ito'y ating naintindihan, naunawaan, dahil ito'y sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi natin ito naintindihan o naunawaan kasi magaling magsalita ang iyong napakinggan. Pero hindi naman nakabase sa salita ng Diyos. Kasi malumanay. Kasi, the way siya magsalita, parang angel. No? Ano nangyari sa time ni Moses at sa time ni Aaron? Sino ang tinatawag ng Panginoon the meekest man on earth? Ito si Aaron o Moses? Moses. Anong ginawa ni Moses? Sa mata ng mga tao, si Moses hindi kaya ang kanyang pag-uugali. Pero si Moses stand to principle. Si Aaron, paling-paling. Kung katulad ng sinabi kanina, parang walang problema. O sige, dance with the music. Go with the tide. Para walang problema, karoon tayo ng peace na nangyari ni Solomon. Diba? Walang nanangga. So, wala kang backbone. Ibig sabihin, kung hilahin ka sa kabila, padala ka. Kung hilahin ka sa kabila, padala ka rin. Kung dito rin, padala ka rin. So, hindi ganoon ang pananampalataya na sinabi sa Biblia. Standing firm in faith. So, paano ba tayo tatayo na matibay? Believing that what Jesus said is true. This involves trusting in God's bigger picture, even when specifics are unclear. Mahirap mga kapatid, yung unclear, yung pang ating, tawag doon sa Tagalog, yung pang ating ginumusisi masyado. Sabi ng Panginoon, mayroong bigger picture. Tapos yung specifics, unclear, yung pang ating ginagawang present truth. Diba? Ito, example, isang malinis na papel. Tapos may dot. Ano nakikita ninyo? Ang nakita, yung dot. Hindi nakikita yung buong malinis na papel. So yan ang problema when it comes to prophetic confusion. Na binigyan tayo ng standard ng Panginoon, doon lang tayo hindi tayo lalabas doon. Kung lalabas tayo doon, magka-problema ang ating relationship. Kasi itong, nakakasira ito ng relasyon. Kaya nga ang foundation ng sinasabi ni Brother Guli kanina sa family. Yung mama, tinuturuan yung anak kung paano pagsunod. So, trusting God has a plan. May plano ang Ginoo.
plano sa Ginoo nga kani nga kamatuoran grabe ni gulitan nimo depensa tulong yung kani pero pag abot sa panahon hindi pala ito ang totoo, so kailangan mo itong bitiwan kasi hindi yan totoo. And will ultimately give clear understanding. So, parating ang panahon, maintindihan din natin ito. So, I'm sure sa ating kalagitnaan ngayon, issue ng KON. K-O-N. Issue siya ngayon. King of the North. So, pagdating sa panahon, sabi ito, God will ultimately give clear understanding on that. Bakit ba natin pag-awayan yan? Gawin natin test of fellowship, Brother Gory? O hindi naman, di ba? Test of fellowship ba ang KON? Test of fellowship o hindi? Ha? Hindi. Hindi, masabi ka doon, hindi. So, yung mga kapatid, yung mga prophetic confusion na ginawa natin test of fellowship na makapag-divide sa flock instead na mag-unite ang flock in the pillars of our faith, yung tinatawag ng ganyan, yung 7 pillars, doon tayo tatayo. By trusting in God's promises, He received power. Sino tong He dyan? It was Jesus Christ na kanyang pinaniwalaan ang mga pangako ng kanyang Ama, nakatanggap siya ng kapangyarihan na sundin ang mga utos at natalo niya ang temper, si Satan. Hindi tayo matatalo ng diablo kung tayo ay maniniwala sa mga pangako ng Diyos. By trusting His promises, we will receive power. Power to discern, power to obey. Sabihin naman tayo, walang discernment ito si Brad. Hindi niya naintindihan itong sinabi dito. Malabo ang kanyang pagkaunawa. So sa'yo, maliwanag na maliwanag. Kung sa kanya, malabong malabo. So hindi kayo pwedeng magkasama in terms of ministry kasi sa ministry pa lang kayong dalawa ay hindi na magkaintindihan. Mas pupunta kayo doon sa isang bahay na doon kayo magdiskusyon sa inyong pinuntahan. Pangit naman sa iyong tingnan, Brother Goli, kung doon kayo sa harapan ng yung binabible sabihan magtalo, di ba? So, bago kayo magpunta doon, settle muna kayo. E doon kayo sa harap. Example, itong mga estudyante natin, ba ito sila ipadala, tapos hindi sila nakintindihan sa topic na yan. Sa gitna pa, doon pa sa harapan ng kanilang Bible student, magtatalo. Pangit naman. So, enduring spiritual confusion, ito lang. Knowing what is truth and what is error. Ask God's guidance through uncertainty. So, kailangan malaman natin kung ano yung truth, ano yung error. At bigyan ito natin ng liwanag, ng distinction. Hindi pwede na mag-mix yung error at saka yung truth. Exercising discernment to distinguish between true and false prophecies, testing every spirit, and weighing prophetic words carefully. Hindi natin pwede na, ako, based from experience, ito yung pagkakamali. Na once yung binigay ko yung study, makita ko talaga yung result kung tumanggap ko ba o hindi. Kasi sabihin mo, ano ba ang comment mo doon? Huwag mo na. Hayaan mo, bukas o susunod na araw, sabihin ko kung anong comment ko. Hindi, kaya para malaman ko na kung ito ba ay okay sa'yo, hindi. So, minsan ganun tayo, rush. Nagmamadali. Nagmamadali ng kumuha ng desisyon. Hindi, ginaya natin yung ating practice noon na ito, madala natin ito. Marcos City. Ang motor o bautismo, maluwas. Ang di motor o bautismo, malaglag. Huwag tayo agad ng desisyon. Hindi natin hintayin yung tao na makapag-desisyon. So, weigh. Timbangin kung ano ang tama. Weighing carefully. So, hindi tayo basta-basta na sabihin natin, mali yan. O tama yan. Timbangin natin kung ano ang tama at ano ang mali. Hindi, diretso kagad, rush.
seeking guidance from Scripture and the Holy Spirit to maintain a clear and steadfast understanding of spiritual truth. So, pray in the Spirit. Not pray to the Spirit, ha? Sa mainstream o sa ibang denomination, pray to the Spirit. Ibig sabihin, yung Spirit is another God, kaya pray to the Holy Spirit. At one is pray for the Holy Spirit and pray in the Spirit. Nag-ampo ka sa walang Espiritu, diya sa Espiritu. Kaya nag-ampo ka, imong ampo, kung sa kuwan pa nag-ampo ka nga, wa kay Espiritu sa pag-ampo. Kung sa kuwan pa naman, mga Espiritu. So mag-ampo ka, pray in the Spirit and pray for the Spirit. Dili pray to the Holy Spirit. Provides confidence in God's sovereignty and goodness, even when circumstances seem unclear or chaotic. So, provide confidence. Tayo ay aasa ko balo yung nakasulat. Kahit ikaw lang ang mag-isa, nakatayo muna sa katotohanan na yan. Sabihin mo, baka mali ako, bro? Bakit? Ako lang isa. Sila, andun, marami sila. Sabihin mo yan, mali siguro ako, kaya ako naman ang isa. Ngunit naman, ma-realize na marami na sila ang mali. Ikaw pa yung tama. Stand for the truth. Ano sabi doon? Tatayo ka sa katotohanan kahit ikaw lang yung mag-isa. Be singular for singularity's sake is detestable. Pero to be singular for Christ's sake, hindi siya detestable. Kung ikaw na lang isa, na nagturo sa Ginoo nga tama na imong ibarugan, stand for it. Kaysa nagturo ka, nga mali sila, kung nga dito ka mabarog, kitaghan mo. Adili po mayo. Yung pagkama na yun, mali lagi na tuwa lagi. Ginatabi ko mali nga tuwa, tama lagi na ko. Naan makadiri? Daghan mo na. Ang pinalang po ko diri. Kaya ako naman isa dito. Misal ako masawa, di naman matuwas ko. Dito na lang ko, maradaghan ka. So, ganun yun mga kapatid. Stand for the truth, kahit ikaw na lang mag-isa. Kailangan tatayo ka. Dahil ikaw ay naniniwala na ang Panginoon ay nasa iyo. Hindi yung nasa marami. Ano sabi ng Bible ba yun? Sabi ko, thou shalt not follow a multitude to do evil. So marami nga, pero mali naman. Sa mata ng Panginoon, you are a majority. Kahit dalawa lang kayo, pero sa mata ng Panginoon, you are majority. Marami sila, pero sa mata ng Panginoon, they are minority. Fosters patience and perseverance, trusting that God will fulfill His purpose in due time. So, patience. Minsan sa atin, walang patience. Dahil walang patience, makabitiw ng salita na hindi naman maganda pakinggan at nakakasama sa feelings ng iba. So, bakit hindi mo pigilan yung temper mo? Yung iba, kasi mali, iba ang sasabihin, nakakasama sa kanyang damdamin, huwag naman ganun. Be patient, sabi ng Panginoon, Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Ito ba ang ating pinanghawakan? Ito ba ang ating, na kiniklaim na ito yung the last church? Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Baka ito lang dalawa. Keep the commandments of God and faith of Jesus. Dito bagsak tayo sa patience. Wala tayong pasensya. Walang forbearance. So, kailangan meron tayong forbearance. Ano yung programa ngayon sa government? Maximum tolerance. Kahit na medyo hindi na kaya, pero tolerance pa rin. Hindi naman ibig sabihin na yung topic natin nga, God does not kill.
Di ba, na-topic dito din yan, na ang Panginoon talaga, kung ikaw ay lalagpas na sa awa ng Diyos, mag-execute siya sa kanyang judgment. Hindi pwede na God will not kill. So meron yun, isa sa mga doktrina naglipana ngayon sa one true God believers, the character of God na hindi mag-execute ng judgment. So mahirap yun mga kapatid. Last, by exercising faith, in these ways, individuals can navigate prophetic confusion with greater clarity, confidence, and hope. So, mga kapatid, sa hapong ito, ay ating pong napag-aralan na dahil sa ating pananampalataya based sa salita ng Diyos, yung prophetic confusion na ginaharap natin ngayon, hindi magiging confusion. Hindi tayo malilito dahil we are guided by the Word. Sa labas, yes, confusion dahil nag-decide sila according to their emotions, their feelings, but tayo nag-decide according to the Word of God. Yan ay totoong pananampalataya. God allows some uncertainty to test. Bakit ito pinaintulutan ng Diyos? To test and grow our faith, not to confuse us. So, na-confuse pa tayo mga kapatid sa mga confusion ngayon sa mga iba't ibang turo. Pinaintulutan ito ng Panginoon to test and grow our faith, not to confuse us. So, maliwanag naman siguro ang posisyon natin ngayon. So, sino pa dito ngayon na hindi pa stable sa kanyang posisyon? Ano ba itong napasukan ko? Tama kaya ito? O, bakit ako nandito? Parang ganun, di ba? Tama kaya itong pinaniniwalaan ko? Minsan, magtanong tayo sa ating sarili, tama kaya ito? Ang sabi, di ba? Kasi, kung tama ito, marami sana tayo. Marami sila. Di ba? So, we will not be confused. Anong connection nito ng ating tema mga kapatid? Peace that passeth understanding. Binigyan tayo ng Panginoon, katulad ng binigay ni Brother Ray kanina. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the word giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. So, huwag tayong, yung trouble sa Tagalog? Huwag tayong magulumihanan. Ang lalim, parang ocean deep. Huwag tayong magulumihanan. Neither let it be. Huwag tayong maguluhan. At huwag tayong magabag. Dahil ang peace na ibinigay ng Panginoon ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ano ba yung peace na ibinigay ng Panginoon na hindi kayang ibibigay ng sanlibutan? Sabi ng Panginoon, the peace that Christ calls His peace, and which He bequeathed to His disciples, is not a peace which prevents all divisions, but it is a peace which is given and enjoyed in the midst of division. Ano ibig sabihin nun? Kung nakita mo na ang katotohanan at nakita mo rin ang mali, huwag kang matakot at huwag kang mangamba na magkaroon ng division between light and darkness para maging mapanatag at maging mapayapa ang iyong isipan. We cannot acquire peace by compromise. We cannot prevent division to acquire peace. Let it be. Hayaan natin kung mayroong division between light and darkness. Kung yun ang kalooban ng Panginoon na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating kalagitnaan. So yun mga kapatid, sa hapong ito, na ating isalang-alang na ang katotohanan ay hindi basta-basta na lang nating bibitiwan. Kung ito ay hindi pa maliwanag sa iyo at malabo pa sa iyo, huwag kang huminto sa pag-aaral at pag-aaral hanggang sa iyong matanto na ito ay mali at ito ay tama.
Maglagay ka ng boundary between light and darkness. Dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi pwede na haluin ang light and darkness. Ito ang favorite na technique ng kaaway. To mingle evil with good. Ito ang favorite technique ng kaaway. The dangerous falsehood, ang pinaka-dangerous na kasinungalingan. Truth mixed with error. Ngayong hapon o happy Sabbath sa tanan.